Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang init-init pa rin ang issue. Oras mo natin sa buong Pilipinas. 6 na minuto na makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Unang batch ng mga kasong kriminal laban sa ilang DPWH officials at contractors isasampa na sa Ombudsman. Ronda Pilipinas. Ilan sa mga bagong chairmanships ng Senate committees tukoy na. Senador Bato de la Rosa bukas sa posibilidad na tuluyang mawala ang natitirang isang hawak na komite. Ronda Pilipinas. Resolusyon na mag-oobliga sa mga mambabatas na isapubliko ang kanilang salin isinulong sa Kamara. Ronda Pilipinas. US activist at Trump ally na si Charlie Kirk patay matapos sa pagbabarilin sa Utah, USA. Ronda Pilipinas. Alex Ayala pasok na sa quarterfinals ng Sao Paulo Open. Ronda Pilipinas. Papaldo ba tayo sa lagay ng panahon? Alamin natin sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. At Alessandra De Rossi isinusumpa na ang paglulon. Ronda Pilipinas. Pinipilit kang pumasok ng employer mo kahit meron kang medical certificate for rest? Hala, alamin ang kaparusahan kung sino mang namimilit na yan sa NBI. Naku, bawal ito! Ronda Pilipinas. At totoo nga ba na ang mga matatanda lang ang tinatamaan ng heat stroke? Alamin mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. Pag-usapan natin ng heat stroke sa maulang panahon sa Pilipinas. Pilipinas, nangunguna sa may pinakamataas na sahod sa Southeast Asia. Dole na naman to. Alamin natin kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Oh. Ano na nga ito? Ilig sa heads to, di ba? Ano ba to? Limutan ko na eh. Wag mo nang itanong. Huwag mo na itanong. Medyo... panahong ko to. It's you! Alam mo ba yung... alam mo ba yung laro na taguan base? Taguan base, di ba? Parang taguan ba yun? Agawan base. Di ba Agawan. agawan base yun? Agawan base. Agawan Oo, base. Agawan base. Ibahin natin. Sige. Taguan base. Hindi, agawan base. Tama, diba? tama. Ibahin natin. Ang gagawin natin? Gawin natin agawan ng witness. Agawan witness. Oo.
Oo. Ayos Okay? yun, ha? Tama. Ibayin natin. Sige. Agawan ng base, di ba? Ngayon, gawin natin, agawan ng witness. Ayun. Pag nandun na sa isa, aagawin ng isa. Yun. Oo. Maganda yan. Pag umatid na sa akin, agawin mo. Ayun. Ha? Pag maraming Pag nasagot sa'yo, Umatid sa'yo, aagawin Agawin ko. ko. Ayan. So, ang tawag doon sa laro na yan ay agawan witness. gusto ko yan. Gusto ko yan. Natutuwa ako dyan. Yan ang nangyayari, ha? Yan ang nangyayari. At parang nagkasagutan pa yata at sinuspend. Oy, Di ba? session suspended. Yung session sa Senate kahapon. Yun. Ha? Pinanood nyo yan. Kayong mga Pilipino, dapat nakikialam tayo dito. Dahil pera po natin ang ninakaw din eh. Hearing and chill. Oo, Yun di ba? ang bagong kasabihan niya. So, ngayon, maglaro na tayo. Yan. Agawan. Witness. Yan! Ay, gusto ko yan. Excited ko dyan. Basta tatandaan po ninyo, ha? Nakakatawa po talaga itong mga nangyayari na ito. Pero at the end of the day, tayo po na nakawan din eh, ha? Tama. Huwag niyong kalilimutan yan. Huwag kayong magsasawa, ha? Ayun. Alam niyo, ang tanong ko dito, paano ngayon tinatanggap ng mga Pilipino to? Kasi merong isang bahagi ho sa speech ni Senator Ping Lacson na sinabi niya doon, baka ang tanggap ng mga ibang mga tao rito sa mga nangyayari, maluluma rin ito at makakalimutan. So, ibig sabihin, hindi ho talaga tayo mga Pilipino umaasa ng resulta. Na i-entertain na lang tayo sa mga nangyayari. Contempt. Alam mo kaya nga bagong tawag sa both Congress ay contempt creator. Content creators na sila ngayon. Contempt creator. Pwede ba imbitahan sa BMC yan? Uy, malapit na yung ating broadcast media Yan congress, yan, ha? Malapit na. Diyan po tayo sa may University of Caloocan. Tama? University of Caloocan. Tama? Parang Malabon. City of Malabon University. City of Malabon. Oo. Ay, Pero gagawin ata natin yan sa may sangang daan. Post Hindi na ba nga sa sila isang eh. mall? SM Sangang Daan. Doon. Yan. Abangan Ikaw niyo nga po tayo kami dyan. magsasalita doon sa isang topic eh. Ang Ano ganda yun? ng topic mo eh. Content creator. Ay, hindi pala content pala sa'yo. Content. Content. Content pala Contempt creation. sa'yo yan. Oo. Contempt creation. Alam ko na, isubtopic mo doon. Ano? Agawan witness. Agawan Yun. witness. Ay, nako, talaga naman, no? Ang gusto kong makausap ngayon, Ate Juday at Kuya Drew, yung mga tipong paano ba? Sabi nga ni Ate Juday kanina, isang social scientist, paano tinatanggap ng mga Pilipino to? Ito ba'y siniseryoso pa ng mga Pilipino ito? Ito ba'y inaabangan pa ng mga Pilipino kung ano magiging resulta? Ito ba'y may pasensya pa ba tayo? May pasensya pa ba tayo o umaasa pa ba tayo na may mangyayari sa panahon na ito? 'Di ba? Tama. Tayo ba'y umaasa pa na merong makukulong o ang turing na lang natin dito ay parang issue na lang? At yun nga, na-entertain na lang tayo at the end Entertain of the na day. lang, 'di ba? Wag kang magsisinungaling. Ganun na lang, na-entertain na lang tayo. Ano ba ang nasa isip ng Pilipino ngayon? Yan ang pag-uusapan natin. Yun. Maya-maya ng konti, ha? Okay. Magandang araw, Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ News Nationwide. Live na rin po tayo sa DWIZ News FM regional stations and of course sa Radyo Ronda. And of course sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Trip-trip lang. Music trip-trip lang. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, nakatakda ng ihain ni DPWH Secretary Vince Dizon ang unang batch ng mga kasong kriminal sa Office of the Ombudsman laban sa ilang opisyal ng ahensya at mga contractors na sangkot sa manuwalyang flood control projects ngayong araw. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panagutin ang mga nasa likod ng mga ghost projects at substandard flood control works. Kabilang sa mga sasampahan ng kaso ang ilang tauhan ng Bulacan 1st District Engineering Office at mga contractors na Wawaw Builders, Sims Construction Trading at St. Timothy Construction Corporation na pagmamayari ng mag-asawang Diskaya. Secretary, 15 yung binanggit ni Presidente. 15 yun, di ba? 15. Bakit hindi sila kakasuhan? Nasaan na 12? 15 to, Secretary.
Layunin ng naturang hakbang na tiyaking walang sasantuin ng pamahalaan laban kontra katiwalian. Ronda Pilipinas. Saka ang alam kong unang hakbang ninyo, Sekretary, yung pagbibigay ng resignation, di ba? May tinanggap na ba kayo? Parang Wala pa kayong nakabalitaan, eh. ina-announce. Kung meron na kayong tinanggap doon sa unang batch, ay hindi sa unang batch, yung you asked them to resign, di ba? To give you the resignation letter. O ano na pong nangyari doon, Mr. Secretary, ha? Parang wala na kami nabalitaan. Kayo ba'y may tinanggap na at hindi namin naitanong? Tayo pala may kasalanan. Hindi kasi natin inaalam eh. Tuloy ang mga balita. Ronda Pilipinas. Nagkaroon ng pagbabago sa mga senador na miyembro ng Commission on Appointments kasunod ng pagbabago sa liderato ng Senado. Sa 12 senador na magiging miyembro ng CAA, 7 ang mula sa majority block na kinabibilangan nina Senator Risa Hontiveros, Senator Loren Legarda, Senator J.V. Ejercito, Senator Rafi Tulfo, Senator Mark Villar, Senator Ping Lacson at Senator Lito Lapid-Lapid. Habang 5 naman ang nagmula sa minority block, kabilang sina Senator Joel Villanueva, Senator Bongo, Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos at Senator Jinggoy Bad Estrada. Hindi siya na yun. The bad one. O, hindi pa tapos. Samantala, pinangalanan na rin ang iba pang bagong chairperson ng ilang Senate committees tulad ni Senator Camille Villar bilang bagong chairperson ng Committee on Economic Affairs. Senator Lito Lapid bilang bagong chairman ng Committee on Cooperatives at Senator Kiko Pangilinan bilang bagong chairman ng Committee on Justice and Human Rights na siya pa rin magiging kinatawan ng Senado sa Judicial Bar Council. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ito na pala mga committees nila, no? Ayan na sila. Dapat pag-aralan natin, para alam natin kung sinong tatanungin natin. Ano ulit sabi mo kay Jinggoy? Senator Jinggoy, the bad one. Kasi yun yung sinabi ni Marcoleta nun. Oo. Hindi, siya rin nagsabi eh. Ang hahabulin daw niya ay mga bad ones. Siya nagsabi mismo. Ayun pala eh. Let it be, I'm the bad one, but hindi ako titigil na habulin yung mga bad ones. Interesting. Diba? Tagabo tayo ng isang report. Resolusyong mag-uubliga sa mga mambabatas na isa publiko ang kanilang salin isinusulong sa Kamara. Tingnan natin kung may future. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Formal nang inihain sa Kamara ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno ang House Resolution 271 para sa pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o ang SALN ng mga mambabatas na layong magkaroon ng transparency at accountability. Ayon kay Jokno, sa harap din ito ng kontrobersiya sa flood control projects at mga aligasyon ng katiwalian, irregular contracts at ghost projects na idinadawit sa ilang mga mambabatas. Ipinaliwanag ng Akbayan Solon ang nakapaloob sa Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ang SALN ay dapat available sa pagbubusisi ng publiko. Matatandaan na ipinagbawal ng Office of the Ombudsman sa ilalim ng Memorandum Circular No. 1, Series of 2020, ang pagsasapubliko ng SALN noong panahon ng nakaraang administrasyon sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Kasi naglabas ng picture itong si Senator Jinggoy Estrada tungkol dun sa kabatch. Magkabatch daw si Ridon. Si Ridon. At saka si Bryce Hernandez. Saka si Bryce Hernandez, yung nasa Pasay City Jail na, di ba? So, yung isa naman, parang, di ba sa Ateneo, parang bubugbugin, parang gano'n. May bubugbugin ka dati. Initiation, gano'n, sinasabi nila. Oo. Mambabatas ba itong pinag-uusapan natin? Ano ba ito mga ito? Di ba? Parang naanuhan ako, parang yun, doon na ba pumunta yung usapan? Exactly.
Di ba? Kagulo. Nasa ano na ngayon? Nasa picture na ng Yearbook. nung sila ay 12 years old, nung yearbook. Yearbook. Picture ng yearbook na palambasan ngayon. So parang nga sinasabi ni Senator Jinggoy, Ah. parang magkakuntsaba yung dalawa. Dahil daw magka-batch. Dahil magka-batch. Pero sabi ni Congressman Ridon, hindi na daw niya natatandaan yung 12 years old na mga kaklase niya. Ikaw ba natatandaan mo pa? Ako natatandaan ko. Oo naman. Lalo sa akin, mas fresh. Maalala ko. Oo. Di ba? Huwag ka naman ganyan. Ay, sorry. Naalala mo rin naman, sinasabi. Naalala ko sa totoo lang. Kahit Oo. sinong tanungin mo, maalala di ba? Yung mga 12 years old na, ano ba 12 years old? Grade 6? Grade 6, Oh, tama. grade 6. Mm. Grade 6 na kaklase mo? Ah. Palagi ko matatanda. Si Congressman, hindi na daw niya natatandaan. Sabagay. Ako natatandaan ko kasi siguro kaya ako natatandaan dahil nakakausap ko pa sila hanggang sa ngayon. Take note, ang sagot ni Representative Redon para dito, sexy 12 years old lang daw siya. Sexy 12 years old. Ay kasi si Senator Jinggoy ay once na tinawag na Mr. Sexy. Oo. Dahil dyan galing yan sa Mr. Sexy 12 years old. Oo. Ayun. Oo. Okay. Dyan na napunta yung usapan. Sa sexy 12 years old. Ay, naku. Yun. Diyos ko. Alamin na natin ang magiging panahon, lalo na sa mga darating na panahon. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Andito na si Daryl Justin. Kung walang knowledge, walang power. Ay, si Ka-Ernie pala yan. Sorry. Kasi sabi ko, narito na para malaman ang panahon sa mga darating na panahon. Andito na si Ernie Baron. Ayan, kung walang knowledge, walang power. Kung Bye-bye. kung walang pera, walang flood control. Oo. Di ba? Agree. Yes. Diba? Di ba, no? Congressman Arjo? Yan. Ikaw, Ay! Galing, ha? May kasama pag sinabi mo pala Kong! pag sinabi mo pala, pag sinabi mo yung pangalan Congressman Arjo, Ngayon. oh yun na, labas kami sa usapan. Ikaw yun, ha? Ikaw yun, ha? Hindi kami pipindit dito. Tayo natin magpaliwanag si Congressman. naman. Dahil si Maine Mendoza, Nagpapaliwanag. nagpapaliwanag din, eh. Ah. Tapos damay yata sino ba yung nanay ni Nino to? Congressman? Si Sylvia? Sylvia Sanchez. Sylvia Sanchez? Oo. Mhm. Nakita nyo ba, nagpapagawa ng bahay? O ngayon, lahat tino-question na ng netizen. Ay. Basta tandaan nyo, Ayan, yan. Tandaan Yes, nyo kuya. to, ha? Yes, kuya. pagka merong congressman o kaya contractor na nakapagpatapos Yes, kuya. ng isang bata Apo. sa college, Yes, kuya. scholar ng bayan yan. Galing ang pera sa atin. Pera natin yan. Yun ang paalala At least, meron tayong contribution. Okay? Yan ang paalala ni Kuya. Ngayon naman, sa lagay ng panahon, easterlies pa rin po. Yung mainit at maalinsangang hangin nagbubula sa Pacific Ocean ang nakakapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Kaya asahan po natin sa Bicol Region, Aurora, Quezon at Marinduque ang cloudy skies na may pulo-pulong pagulan at mahihinang mga pagkulog at pagkidlat. Dulot po yan ng easterlies. Habang sa Metro Manila naman, Visayas, the rest of Luzon, easterlies din po. Same weather system ang umiiral. At sa Mindanao, magkapares na kondisyon kung saan partly cloudy to cloudy skies na may mga kalat-kalat na pag-ulan lamang dahil nga po sa easterlies na nararanasang weather system. Ibig po sabihin na wala pa rin pong southwest monsoon na nararanasan ng malaking bahagi ng bansa, and we can enjoy a LPA or a typhoon-free weather up until Saturday. Dahil walang namomonitor na sama ng panahon o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. 3-day weather naman tayo sa mga pangunahing lungsod sa ating bansa, lalo na at payday weekend na naman ang ating mga kababayan. Friday, Saturday, and Sunday, Metro Manila, Biyernes at Sabado, mekos-mekos na init at sikat ng araw sa umaga at tanghali at maihinang ulan, maihinang kulog at kidlat sa hapon at gabi ng Friday at Saturday. Pero asahan po ang masungit at malalakas na kulog at kidlat sa araw ng Sunday, 25 to 32 degrees. Nako, sa Metro Manila, ituloy lang natin dalawang sunod na araw na malalakas na kulog at kidlat. Hanggang Sabado po iyan, pero pagsapit ng Sunday... Ay, ganun? Yeah, sa Cebu. Nagpapapintura ako ngayon eh. Cebu, nasa Cebu na bahay mo? Cebu ba yun? Hindi Cebu sa Manila? yun! Cebu Ano yung sa Manila? Ay, sa Manila, Metro Manila, mekos-mekos yan. Init ulan. Ayan, o yan, o.
Sinabi tuloy nila, lakihan para makita ni boss. Ayan. Pero yung Sunday, yung masungit, ha? Ay, ganun. Nagpapintura ako ng lunch ako ngayon eh. Okay, pero hintay mo muna. Stop muna. Kuha ako ng alimango. Ay, mamaya may tatanong bago mag-extra kasi sabi mo meron kang nakalap sa alamang girls mo eh. Huwag ganun. Ayaw! Buuin ko muna. Buuin ko. Abuhin mo muna. Bubuhin ko. Pag meron. Bukas na lang. Okay. Tandaan nyo to, timestamp 10:25 ha. Metro Davao. Ay, very good sa Metro Davao bukas. Mababa ang tsansa ng ulan kaya makakaranas ng maganda at maaliwalas na panahon. Pero maaaring magkaroon na mahihinang ulan at mahihinang kulog at kidlat sa araw ng Sabado at Linggo. 24 hanggang 32 degrees ang magiging temperatura dyan sa may Mindanao area. Sa ating sunrise sunset, tumilaok ang manok ni Giljon na may kasamang delay, alas 5:45 ng umaga. Late na gising. Ayos yung late mo. At asahang lulubog ang araw. Pusa. Mahilig sa pusa talaga to eh. Puro pusa eh. No? 6:01 po ng gabi ang ating sunset mamaya. Bago po ako magpaalam, ito na ang inaabangan ng Sambayan ng Pilipino, ang ating Christmas countdown kung saan mayroong 104 days to go before Christmas. Ba't may mga noo dyan? Dami pa yung pera eh, no? Muntik na, Muntik na. Yung mga nanonood sa Pam! Facebook at I-post YouTube. pa yan, Pam! Ayan, 104 days to go. Ayan, thank you. Bago 104, Pasko. no? Next week, 100 na lang yan. Next Monday. Week, no? Monday, ha? 100 na lang. Marami tayong aasahang mas maraming Christmas bells Yan. ang maririnig, hindi flood control bells. Yan muna ang aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Pilipinas, nangunguna daw sa may pinakamataas na sahod. Salary sa Southeast Asia. Totoo ba yan? Is it a fact or fake? Alamin! Kasabay ng pag-aproba ng dagdag na 50 pesos sa arawang sahod ng manggagawa sa National Capital Region, naniniwala si Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma na isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na minimum wage sa Southeast Asia. Ngunit tunay nga bang isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na sahod sa ASEAN region? Atin itong alamin sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawal ang peke. DWIZ Fact or Fake. Kung ibabangga ang arawang sahod ng mga manggagawa sa cost of living o inflation sa buong Southeast Asia, kulelat ang Pilipinas dahil isa ang ating bansa sa may pinakamataas na poverty rate at food insecurity. Para matugunan ang suliraning ito, naniniwala ang ilang mambabatas na para manguna ang Pilipinas sa may mataas na sahod ay alisin ang provincial rate para pantay-pantay na ang arawang sahod ng manggagawa sa bansa at gawing pamantayan ang bansang Malaysia sa pagpapasahod kung saan national minimum wage ang mayroon ang naturang bansa. Ayon rin sa computation ng nominal daily minimum wage, panglima ang Pilipinas sa may mataas na sahod sa buong ASEAN region kung saan nangunguna ang Malaysia, sinundan ng Indonesia, pumangatlo ang Thailand at sumunod ang Vietnam na sinundan ng Pilipinas. Kaya naman ang impormasyong nangunguna ang Pilipinas sa may pinakamataas na sahod sa Southeast Asia ay fake. Para sa Fact or Fake, Ann Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ Fact or Fake. Ronda Pilipinas. Ibinangga siya sa cost of living. Oo. Pambihira. Ayan tuloy, yung mga netizen nagalit. Kasi nga sabi ni Secretary, isa sa pinakamataas na sahod. Ayan tuloy, binangga. Paano ngayon yan, Secretary? Diba? Lalo pa ngayon, yung unemployment tumaas. Dumami ho yung mga tao o Pilipino na walang trabaho. Anong gagawin natin ngayon dyan, Mr. Secretary? Ano ang gagawin natin dyan? Dole! Geseng! Sabi nga sa umaga sa programa nila sa alas 4, Pinoy! Geseng! Secretary, gising. Ano ba mga nangyayari? Minsan nga, i-schedule natin si Mr. Secretary para mapaliwanag niya kung anong ibig niya sabihin doon. Okay?
O, teka muna. Isang reminder lang po ito sa ating mga kababayan. Huwag matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam po kayo ng sakit. Ano po? Dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ng kalusugan mo. Lahat tayo ay membro at sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng consulta package. At para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin ang click to call icon. Huwag niyong kalilimutan yan, ha? Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Yan, ha? 30 minuto na, makalang alas 10 ng morning. Ito na yung mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. Tagab po tayo ng report. Pag-free sa assets ng BGC Boys, baka kala nyo to, iba yung Bonifacio Global City. Hindi, ang BGC po ay Bulacan Group of Contractors. Yan ho ang tawag ni Senator Ping Lacson. Doon sa mga kumita ng malaki. Yung isa nanlaglag na, yung isa hindi pa. Okay, pag-free sa assets ng mga BCC Boys, kasado na. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! TF na hahantong sa pagpapafreeze ng assets ng tinaguriang BGC Boys ang magiging aksyon ng kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Ito ayon kay bagong Blue Ribbon Committee Chairman, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, ang susunod na magiging hakbang ng DPWH at ng lilikhahing Independent Commission na mag-iimbestiga sa anomalous flood control projects. Ayon kay Lacson, iahanda na ng kanyang opisina ang lahat ng ebidensya na kailangan ni DPWH Secretary Vince Dizon para ito'y agarang makaaksyon laban sa mga taga-DPWH na nasasangkot sa maanumalyang flood control projects. Kailangan anya muna na may maiharap na kaso laban sa BGC Boys bago may pa-freeze ang kanilang assets. Si DPWH Secretary Dizon o ang Independent Commission na lilikhain na Malacanang anya ang maaaring magsampa ng kaso at handa ang kanyang opisina na ibigay ang kinakailangang ebidensya sa kanila. Ayon kay Lacson, kabilang sa ebidensyang nakalap ng kanyang opisina ang daang pahina ng dokumentaryo at testimonial na ebidensya. Ilan dito ay inilahad na niya sa kanyang kalawang privilege speech hinggil sa flood control project controversy. Matatanda ang idinitalya ni Lacson ang casino escapades ng BGC Boys. Ito'y sina dating DPWH Region 4A OIC Assistant Regional Director at dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, Bulacan OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez, Assistant District Engineer JP Mendoza, DPWH Engineer RJ Dumasig at Edric San Diego. Ayon kay Lacson, maaaring magsampa ng open at shut cases laban sa 5 dahil sa paglabag sa Presidential Decree No. 1869, Republic Act 6713 at iba't ibang memorandum circular na nagbabawal at nagpaparusa sa mga opisyal ng gobyerno na pumasok at higit lalo na magsugal sa mga kasino. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DEWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Meron ho akong naitanong kanina sa unang bahagi ng ating programa. Ang tanong ko, paano ba tinatanggap ng mga Pilipino itong mga nangyayari ngayon dito sa mga kontrobersiya na tungkol sa mga flood control projects na yung bang mga personalidad, mga senador, mga congressman na nasasangkot yung pangalan dito po sa kontrobersiya na ito, paano basahin at paano i-consume ng pangkaraniwang Pilipino? Isa pa, paano i-consume ng mga Pilipino itong mga balitang ganito? Sineseryoso pa ba natin ito? Sineseryoso at tinatandaan ba natin? Tandaan nyo, meron na naman tayong 2028 elections. So paano natin tinatandaan ito? Ito ba'y magre-reflect by the time na mag-kampanya na sila sa 2026? Totoo yan, 2026. Mangangampanya na yung mga yan. Okay, nasa linya po natin isang psychologist, si Dr. Camille Garcia. Doktora, magandang araw po. Ay, magandang araw naman. Ayan, favorite namin to si Dr. Camille. Doc Camille, kanina nasabi ko, paano po ito
paano ba? Paano bang inunguya? Paano kinukonsume? Paano tumatakbo sa kanilang mga pag-iisip at kanilang puso? Ito mga nangyayaring mga issue na ito, Doc Camille. Siguro maganda lang ang mga Filipinas kasi lahat tayo gusto maging psychologist kaya lahat nag-a-analyze. political analyst lahat. Oo, di ba lahat political analyst, lahat pati behavior, lahat ng mga ginagawa ng mga contractors, sinasabi nila. And then definitely, makikita mo lahat din, may certain behavior na napaka-negative din. Siyempre, lalo na pag nalaman na taxpayers money yan. So kahit sabihin mo na ang binibigay mong tax sa isang buwan, kahit ba sabihin mo 500 o 1,000, tapos doon napupunta lang. Siyempre talagang malaki rin yung impact sa atin nun. Ngayon, kung sasabihin mo na yung mga tao na binanggit, siguro, lalo na kung nasa community mo yun or nasa distrito mo nun, parang di ba, parang ang laki ng impact na, magtitiwala pa ba ako dito sa congressman ko, sa ganitong yung kung sino mang politiko na involved doon. Siyempre, malaki yung nagiging perspective na magkakaroon ka ng certain awareness or at the same time, bibigyan mo ba ng pagkakataon or talaga bang maniniwala ka dun sa sinasabi nung tao na nagsabi ng pangalan na yon? So lahat ng klase ng mga opinion, lumalabas siya. And definitely, pag nagkaroon ka ng certain opinion, syempre may mag-o-oppose dun. May magsasabi, hindi totoo yan. Diba? Parang away na yan. So dun nagkakaroon ng possibility na yung, di ba, in as much as possible, gusto mo talagang i-defend yung lalo na kung meron kang kakilala na involved doon. Or kaya naman kung hindi ka man involved, talagang syempre magagalit ka. And then parang sasabihin mo na, hindi, ito, meron kang sariling opinion, meron kang, yung meron kang sariling discretion na siguro ganito na lang, mas maigi pa, mag-migrate na lang ako sa ibang bansa para hindi magkaroon ng corruption. So, hindi ba nagkakaroon ka ng certain plans na iba-iba to the point na na-involve ka talaga dun sa situation na nangyayari sa Pilipinas. Oo. Yun, puntahan ko lang sandali, Doc, yung ang mga Pilipino daw ay madaling makalimot at madaling magpatawad. Uso pa ba ito hanggang ngayon? Di ba pag may pera, madali magpatawad? Lalo na pag eleksyon, kampanya. Di ba? Kaya, di ba parang, okay, sabihin na natin, posible na madali magpatawad, pero siguro kung sa ngayon, binibigyan ng pagkakataon ng mga tao na mas maging aware kung ano talaga yung nangyayari. I guess, mas magiging analytical at the same time, mas magiging mapanuri ang Pilipino kung sino talaga ang dapat iboto. Rather than sabihin natin na ang iisipin nila yung eto may nangyaring hindi maganda pero may pera pa rin involved. So sana mas magbigyan natin pagkakataon na tigilan na rin yung mga ganitong hindi magandang gawain kasi ang maapektuhan naman hindi yung mga present na na mga tao dito kundi yung mga future lalo na yung mga kabataan, yung mga gano'n. Oo. So ganun pa rin, Doc, madali pa rin makalimot at magpatawad ang Pilipino. Kung sa magpatawad daw ang madali. Kung makalimot, may dahilan kung bakit kailangan makalimot. Kapag nakalimot ba at nagpatawad, hindi na ba sila naglo-look forward kung ano ang magiging dulo nitong mga hearing na ito, itong kaso na to? Wala na bang pakialam ang mga Pilipino? Basta let's just move on. As long as hindi nila kami sinasaktan, as long as sa kanila lang yan, magnakaw lang sila. Paano ba? Ganun ba ang pag-iisip ng Pilipino hanggang sa ngayon, Doc? Siguro ganito. At this point kasi, di ba, nagtutuloy-tuloy yung kaso. Ang punto dito, meron bang makukulong dito sa kaso na to? Yun. Kasi kung hindi magtutuloy-tuloy siya, there's a tendency na talagang parang wala namang kwenta eh. Ganito naman din eh, paulit-ulit yan. It becomes a cycle. So wala din talaga nangyari. Pero kung sabihin natin na progressive siya, meron talagang mangyayari, meron talagang sabihin natin maakusahan, tapos makikita natin na talagang directly na yung mga kusini involved talagang pinarusahan at binigyan talaga na umayos yung justice system, then definitely siguro magkakaroon din ng ibang pananaw ang mga Pilipino pagdating sa ganyan. Kasi ang nakakatakot dito, sa totoo lang, Doktora, every time na may ganitong pinag-uusapan, every time na may ganitong hearing, parang ano na lang ito eh. Parang ang turing ng Pilipino dito, entertainment na lang. Hindi talaga sila interesado kung sino makukulong, sino mapaparusahan. Kung paano na lang tumakbo yung issue, parang ganun na lang, na-entertain na lang sila. Doc, please correct me if I'm wrong.
Siguro oo, dahil kasi ang hirap naman kasi every time na may mga ganitong experience, lahat ng tao nagkakasakit. Oo. Tapos pag nagkasakit, di ba, hindi na nai-involve dun sa hearing dahil kasi may sakit. Oo. So nakikita mo yung punto kung bakit tayo nawawalan yung interest para sabihin Cycle na natin. na lang. Talagang, Oo. it becomes a cycle. Dahil kasi every time na ganito, ay, nawala si ganito, nagpunta sa ganyan dahil kasi magpapagamot, may sakit. Ay, hindi makaka-attend ng hearing kasi nag-breakdown, di ba? Mhm. So parang it becomes an excuse to the point na parang ginagago na tayo. So ang hirap pag yung ganun yung sabihin natin na pamamaraan para iikutin lang tayo dun sa problema pero actually walang solusyon na nangyari. Pwede ba natin sabihin na ang parusa ng mga kababayan natin dito ay kahit kailan hindi ko na ibubuto yan, lalong-lalo na yung mga sangkot? Sana no, kung totoo yun. Kaso di ba, naalala mo hanggang ngayon, there's still this so-called nepotism. And so talaga napakahirap when we talk of nepotism at the same time, yung patronization ng mga tao. To the point na kahit nasabihin mo dahil kasi involved, masyadong malaki ang naitulong sa akin ito, ang laki pa rin ng impact ng utang na loob sa mga Pilipino. Kaya hindi maalis-alis yung ganitong klaseng gawain. Ang pag-iisip ba ng Pilipino, Doc, ay normal na ito? Kumbaga, tanggap na natin na kapag may nanunungkulan sa gobyerno, ay nangungurakot? At hindi na parang we're not obliged o hindi na natin hinihingan ng resulta lahat ng mga investigasyon dahil tanggap na natin eh. Kumbaga, yes, yung mga yan, talaga yan, mga nangungurako talaga yan. Alam mo sa sarili mo na may nangyayaring mali, hindi mo na nilulook forward kung anong pwedeng parusa sa kanya o anong mangyayaring parusa sa kanya? Or tinanggap na, kasama dyan nung pagtanggap na lang natin na kapag nandyan nakaupo ay nangungurakot at wala na tayong pakialam? Okay, una-una, pag nakita mo sa atin yung criteria para maging isang politiko or isang maging sabihin na natin kahit to the barangay level or even sa mataas na posisyon, napansin mo napaka lenient ng qualifications. If this becomes something restricted na kailangan you're a lawyer, yung ganito, ganyan. Siguro I will look forward kung ano talaga yung pwedeng mangyari. Pero at this point na kahit sino pwedeng maging kandidato, kahit na sino, pwedeng ganito, konti lang yung mga nuisance candidate. Parang alam mo na talaga na wala na akong ilulook forward. Kasi alam mo kung motibo, bakit ang daming gustong maging politiko. Ang daming gustong mapunta sa gobyerno. And alam mo naman na kung gumastos sila, palaging meron sinasabi, babawiin at babawiin kung ano man yung ginastos ng tao na to. So kahit na if you wanted to look for a good governance, parang it's so difficult para sabihin natin at this point na magkaroon talaga ng good governance for reasons na parang nasanay tayo na may corruption na involved palagi. Not even to the fact na, yan, sa mataas siya na what more kahit sa barangay level, it's impossible na wala ring corruption na involved. Oo, parang ang nangyayari sa atin until the next issue. Ganon. Ganon. Totoo yan. Wala na tayong hindi na natin hinihingi, hindi na natin hinahanap, hindi na tayo nag-aantay. Dahil ang mga Pilipino nga ay madaling magpatawad at saka makalimot. So yun. Doktora Camille Garcia, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ. Ay, thank you rin. Okay, salamat. Salamat po sa isang psychologist, si Doktora Camille Garcia. Alam nyo, naalala ko lang ho ang pumanaw na si, magaling yun, si Senator Miriam Defensor Santiago. Meron siya isang linya na parang napapatunayan ko dahil paulit-ulit na lang ng cycle itong nangyayari sa atin. May sinabi ho si Senator Miriam Defensor Santiago. Sabi niya, ang korupsyon ay nasa buto na ng Pilipino. Mahirap na siyang humiwalay. Parang mahirap na nating hiwalayan yan. Parang, kumbaga, alam na natin na kapag nandyan sila, ay nangungurakot sila. Parang ganon. Ultimo sa, kumbaga part na ng ating everyday lives, bahagi na ng ating buhay araw-araw, itong kurakot na parang way of living. Di ba? Actually, maski hindi sa gobyerno, maski sa mga opisina, nakakaramdam din tayo ng mga ganyan. Pumunta ka sa mga mall, pagka nakakita mong maganda yung bihis ng tao, o kaya may say,
uunahin eh. Di ba? Palakasan pa rin eh. Andun pa rin yun. Hay, buhay. Tuloy ang mga balita. Ronda Pilipinas. Ay! Lazada 99 sale na. Dapat may sarili ka ng Wow Fiesta Video. Okay, this coming holiday season. Check out na sa Lazada ngayong 99 sale. Hanggang kailan yan? Ngayon. Hanggang ngayon na lang. September 8 hanggang September 11. Enjoy big discounts mula sa Wow Fiesta Video. Okay, may mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. Nag-abot tayo ng isang report. DPWH Secretary Dizon umaasang mai-issuehan din ng lookout bulletin order si dating Secretary Bunuan. Ito pa isa, Secretary Bunuan. Alamin natin ang report ni Patrol 24, June Samson. Kuyang June! Kuyang, good morning. Tiwala o kumbinsido si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na magpapalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ng ILBO ang Department of Justice laban sa kanyang pinalitan na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito'y makaraang hiniling niya kahapon sa DOJ na ma-issuean din ng ILBO si Bonoan katulad din ng inisyu kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Kaugnay ito sa ginagawang investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Nabatid na bukod kay Bonoan ay ipinalalagay din sa ILBO sina Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangge at ilang mga opisyal ng MDB Global Properties Corporation. Ayunin ng ILBO na mamonitor ang paglabas sa bansa ng mga nabanggit na personalidad habang nagpapatuloy ang investigasyon sa mga ghost at palpak na flood control projects. Ipinaliwanag naman ni Dizon na ito ay bilang pagsunod niya sa direktiba ni Pulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan at papanagutin ang lahat ng posibleng sangkot sa maanumalyang proyekto. Patrol 34, Kuyang June Samson. Kuyang June, yan ay hindi, lookout lang yan. Hindi yan pipigilan umalis, tama? Oo, lookout lang to. Oo. Ang tanging magiging mandato nito ay monitoring lamang kung saang bansa pupunta at kung kailan babalik. Oo nga, parang nabasa ko sa isang article, sinabi ni Secretary Dizon, nasaktan daw siya kasi matagal daw niya kasama si Secretary Bunuan sa gabinete. Yung pala, meron din palang eklavu. Aba, sabi nga nung iba char-char lang yan. Oo. Yun nga nauuso ngayon yung linyang sana may deliver ko ng tama. Kuyang Jun, ganito Ikaw ha? Secretary, ikaw ha? Ang mahalaga dyan ay sumakses. Success. Ano ba yan? Secretary Bunuan. Pambira. Ay, naman. Ito. Pambira. Alam mo, kaya nga kami nakantabay ngayon dito sa DOJ dahil may ugong-ugong na ngayong araw, posibleng malaking posibilidad na mailabas ngayong araw yung ILBO laban dito kay dating Secretary Bonoan. Wala, lookout lang yan no? Hindi yan pipigilan Actually, wala namang ngipin itong ILBO. Ang may ngipin lang dito yung precautionary hold departure order. Yung hold departure order. Hindi ka makakalabas. Oo, HDO talaga. Yung ILBO, wala, lookout lang yan Wala, titingin-tingin ka lang habang dumadaan sa immigration counter yung tao. Pinapanood mo pa siya habang dumadaan sa iyong harapan. Oo nga parang ganito yan malayo ang At habang meron pa isa, Kuyang. Tinitingnan habang ika'y papalayo. Mahilig ka talagang kumanta. Nako. Maraming salamat, Secretary Jun. Muntik na ako mahulog sa upuan. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Parang bagay yung Secretary June Samson, no? Parang bagay, Secretary June Samson. Malay mo, Kuyang June, malay mo lang. Lahat ng mga yan, yung mga sekretary, hindi naman nangarap yan
Ay, hindi, yung iba nangarap. Okay, Alex Hiyala, pasok na sa quarterfinals ng Sao Paulo Open. Alamin natin sports news mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pasok na si Filipina tennis sensation Alex Hiyala sa quarterfinals ng 2025 Sao Paulo Open sa Brazil sa pamamagitan ng panalo kontra kay Julia Rieria ng Argentina. Sinimulan ni Hiyala ng agresibo ang laban at agad nag-break at umabante ng 4-0 advantage bago isara ang unang set sa score na 6-1. Sa ikalawang set, nagpakita si Hiyala ng composure at naiwasan ng 2 break points. At kahit na nakasagip si Rieria ng 2 match points, mas lalo nag-agresibo si Hiyala sa kanyang play at naisara ang laban sa score na 6-4. Susunod na makakarap ni Hiyala ang Indonesia na si Janice Chen na kasalukuyang nasa career high WTA number 130 at may 59-11 na win-loss record ngayong season. At yan ang sports news. Ian Articona nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Alessandra De Rossi, sinusumpa na ang paglo-loan. Kawawa naman, loan na lang tayo ng loan, utang na lang tayo ng utang, samantalang sila bulsa ng bulsa. Showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, taas ang inamin ni Alessandra De Rossi na choosy na siya ngayon sa mga tinatanggap na proyekto o mapateleserye man o pelikula. Ayon sa aktres, masaya siya sa tinatakbo ng kanyang career kung saan nakakapamili na siya ngayon ng proyekto o hindi tulad noon natanggap lang siya ng tanggap. Ito ayon sa aktres ay dahil sa wala na raw siyang binabayaran kaya't kaya na niyang tumanggi sa proyekto kung hindi na niya ito type. Dati daw kasi ay no choice siya kundi tumanggap ng proyekto kahit hindi niya gusto dahil may mga binabayaran siyang utang. Kasunod nito, sinabi ni Alessandra na sinusumpa na niya ang paglo-loan, sabay sabi nito nang ayoko na ng kahit na anong loan lord. Ayaw na raw niya mangyari sa buhay niya na may kailangan siyang gawin dahil may kailangan siyang bayaran. Tapos na raw ang lahat ng kanyang mga responsibilidad noong pang 2016 at mula raw noon ay never na siyang nag-loan. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinipilit kang pumasok na employer mo kahit meron kang medical certificate for rest? Alamin natin nakaparusahan sa NBI. Naku, bawal. Ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Pinilit kang papasukin ng employer mo kahit mayroon kang medical certificate for rest? Nako, bawal ito. Anumang oras ay maaring magkasakit ang sinuman sa loob ng isang opisina. At karaniwan, kapag may umabsent, may trabahong matetenga. Kaya paano kung pilit kang pinapapasok ng iyong employer sa gitna ng iyong karamdaman? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Article 162 ng Labor Code o Safety and Health Standards, kinakailangang bigyang pansin ng isang kumpanya ang mga bagay na maaring ikapahamak ng buhay, kalusugan at kaligtasan ng bawat empleyado. Hindi maaaring pilitin ng employer na pumasok ang isang empleyado sa trabaho kung mayroon itong medical certificate na nagsasabing kailangan niya ng sick leave o pahinga. Ayon din sa DOLE Department Order number 198-18 Series of 2018, tungkulin ng isang employer na tiyakin ang isang safe at healthy na working environment. Bukod pa rito, binigyang diin sa Article 95 ng Labor Code na ang sick leave ay karapatan ng bawat empleyado at hindi nangangailangan ng approval. Basta dapat sumunod ang empleyado sa mga pulisiya tulad ng pag-abiso sa mga kinaukulan at pagpapakita ng medical certificate. Kaya sa mga employer, hindi na bahagi ng trabaho ang pagsasakripisyo ng sariling kalusugan. Huwag piliting pumasok ang empleyado kung mayroon itong karamdaman. Sumunod sa batas para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ang tabayanan. At muna, ako'y magpapatama quote of the day. Kung sawa ka na sa sweldo, baka oras na para mag-ipon ng lakas ng loob. Hindi lang ng leave credits. Talaga? At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio and Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis! Happy birthday! Happy birthday, di ba? Happy birthday kay Mr. Ray Balenya ng PhilHealth. Sir Ray! Bira ka, oh. Happy birthday! Today,
41 years old si Sir Ray, di ba? 41 ba? 42? Oh, sige Sir Ray. Pagbira. Yung favorite natin. Mango Bravo. Maraming salamat. Happy birthday. God bless you. More years ha. Maraming salamat. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama.